Ako si Wang Jiangwo. 3 taon na ang nakakalipas nang iwan ko ang trabaho ko para maging kusinero sa karinderya ng anak ko. Kahit piso, wala akong hiningin sweldo. Araw-araw, nagtatrabaho ako mula umaga hanggang gabi. Hindi ko inaasahan na sa mismong kaarawan ko. Dahil lang sa kumain ako ng isang platong ginisang patatas. Pagagalitan pa ako ng anak ko dahil nag-aaksaya raw ako. Tay, kaalis lang namin kanina. Bakit nagtatamad-damaran ka na naman dyan? Kaninang umaga pa ako nagtatrabaho at kahit isang subo, wala pa akong kinakain. Gutom na ako at nawawalan na ng lakas, kaya... Aba, nagluto ka pa talaga ng patatas ha. Napaka-aksaya niyo naman, Tay. Maling-mali po yan. Ang dami-daming tirang pagkain dito sa tindahan. Hindi pa ba sapat yun para sa inyo? Bakit kailangan nyo pang magluto ng bago ng palihim? Sawa na ako sa puro tirang pagkain. Gusto ko lang naman makakain ng bagong luto. Ay, bakit ba nagiging mapili na kayo sa pagkain? Hindi ba kayo marunong magtipid? Hindi marunong magtipid. Kaarawan ko ngayon. Kumain lang ako ng patatas. Hindi na agad ako nagtitipid. Kahit pa birthday nyo, hindi kayo pwedeng mag-aksaya ng pera. Ang isang platong yan, 20 piso ang benta natin dito sa tindahan. Tay, hindi sa pinapagalitan ko kayo Pero hindi po pinupulot ang pera natin. Hindi ba kayo pwedeng mag-isip para sa kapakanan namin? Tay, hindi nyo na po talaga kami iniintindi. Hindi po madali para sa amin ang kumita ng pera. Tapos ganyan lang kayo kung mag-aksaya. Ako nag-aksaya. Tama ba iyang mga lumalabas sa bibig mo? 3 taon na akong nagtatrabaho rito sa inyo. Araw-araw, halos magpakamatay ako sa pagod. Tapos pinalampas kong wala akong natatanggap ni Singkong Duling. Ngayong birthday ko, nagluto lang ako ng patatas. Pag-aksaya na agad. Tay, ano ba namang klaseng pananalita yan? Kayo ang tatay ko. Hindi ba't natural lang natulungan niyo ako sa trabaho? Bakit kailangan pa ninyong humingi ng sweldo? Kami na nga itong nagpapakain at bumubuhay sa inyo araw-araw. Ano pa bang inirereklamo mo? Pinapakain at pinapainom ka naman namin ng maayos. 3 taon na akong nandito sa inyo. Araw-araw, sa bodega ako natutulog. Tira-tirang pagkain ang kinakain ko. Tapos sasabihin mong pinapakain nyo ako ng maayos. Pa, iisang pamilya lang naman tayo. Bakit ba ang hilig mong magkwenta? Hindi ka ba pwedeng maging mas malawak ang pangunawa tulad ng biyenan ko? Akala mo ba madaling magpatakbo ng restaurant? Araw-araw kong kailangang magtipid at magbudget. Kung hindi, paano tayo kikita? Bilang nakatatanda, hindi mo ba kami pwedeng intindihin man lang? Sige na, tama na. Dahil tatay naman kita, hindi ko nasisingilin sa'yo itong patatas na kinain mo ngayon. Pero ngayon lang to wala nang susunod. Pa, nandito na po pala kayo. Kezio, balita ko, napakaganda raw ng negosyo ng restaurant mo Aba, dahil po iyan sa swerteng dala ninyo, pa. Minsan lang po kayo makabisita rito. May hinanda po akong munting regalo para sa inyo. Aba, mukhang mamahalin itong relo Naku, hindi po masyadong mahal yan. Nasa 180,000 lang po. 180,000. Pagdating ng biyenan niya, binigyan agad ng relong nagkakahalaga ng 180,000. Paano naman ako? Kahit sa kapiranggot na patatas, kinukwenta pa sa akin. Ito pala ang magaling na anak na pinalaki ko. Tiezu, napakaalalahanin mo talaga. Basta po nagustuhan nyo, masaya na ako. Galing pa sa malayo si Papa at siguradong gutom na siya. Bilis, ihanda mo na ang pagkain. Walang problema, pa. Kakain ang biyanan ko. Pumunta ka sa palengke at mamili ng seafood. Kumuha ka ng 1 king crab, 2 lapu-lapu, 8 abalon, at kalahating kilo ng sea cucumber. Heto ang 10,000. Kung kulangin man yan, ikaw na ang mag-abono. Huwag mong kakalimutang bumili ng alak. Na pala, bumili ka na rin ng 2 bote ng mamahaling alak. Hindi sanay uminom ng ibang klase ang biyanan ko. Ano pang tinutunganga mo riyan, kilos na? Lumayas ka, punyeta ka. Ano pang tinutunganga mo dyan? Lumayas ka na sabi, punyeta. Tay, nababaliw na ba kayo? Bakit nyo bigla-biglang tinatapon ang pera ko? Wang Tiezu. Ibang klase ka rin talaga, Kaarawan ko ngayon, tapos kumain lang ako ng ginisang patatas. Tapos sasabihin mong nagsasayang ako at hindi marunong magtipid. Ngayong nandito ang biyanan mong lalaki. Aba, may king crab pa. May mamahaling alak pa. At binigyan mo pa ng relong nagkakahalaga ng 180,000. Bakit hindi mo sabihin pag-aaksaya yan ngayon? Tay, hindi naman kayo pwedeng ipantay sa biyanan ko. Laki kayo sa probinsya, sanay na kayo sa hirap. Pero iba ang biyanan ko. Isa siyang retiradong guro.
Kagalang-galang at may pinag-aralan. Kaya syempre, dapat pang mayaman din ang kinakain at iniinom niya. Totoo yan, isa ka lang namang probinsyano. Kaya anong karapatan mong ikumpara ang sarili mo sa papa ko? Makinig ka, Balae. Bilang tao, huwag naman sana tayong masyadong mainggitin, kahit ano paman. Galing pa rin ito sa puso ng mga bata. Bakit ba masyado kang nagbibilang? Tay, tingnan niyo nga ang biyanan ko, napakaunawain. Hindi niyo ba siya pwedeng tularan? Kaya pala, ang biyanan mo ang may breeding, at ako, walang breeding. Kung ganoon, simula ngayon, yang magaling mong biyanan na ang paglutuin mo sa restaurant na to. Ayoko na, hindi na ako magtatrabaho dito. Tay, pwede ba, huwag na kayong gumawa ng eksena. Ang daming sinasabi, nag-aamok kayo dahil lang ba sa isang platong ginisang patatas. Hindi ko nga kayo pinagbayad doon eh. Ano pa bang gusto nyo? Wang Tiesu, 3 taon akong nagpakakuba at naging alipin mo. Ni isang kusing, wala akong hiningin sweldo. Ang paglakas ng negosyo ng restaurant na to, ay dahil sa pawis na inilaan ko sa pagluluto ng bawat putahe. Kung hindi ako nagpakamatay sa pagtatrabaho, sa tingin mo ba mararanasan mo ang sarap ng buhay mo ngayon? Tapos ngayon, nang kumain lang ako ng ginisang patatas. Naiisip mo pa ring manghingi ng pera? Nakain na ba ng aso iyang konsensya mo? Tay, sumusobra na po kayo sa sinasabi nyo Dinala ko po kayo rito sa syudad para guminhawa ang buhay nyo. Tapos ganyan pa ang isusumbat nyo sa akin. Nga, kung hindi dahil sa pag-aalaga namin sa inyo. Siguro kung saang basurahan na kayo namumulot ng kalakal ngayon. Mas gugustuhin ko pang mamulot ng basura kaysa maranasan iyang maginhawang buhay nyo. Boss Xu, ang taong hinahanap niyo po ay nandito lang sa maliit na kainang ito. Huwag po ninyong maliitin ang lugar na ito. Napakalakas po ng negosyo nila rito. Ang 4 na espesyal na putahe nila rito ay pangmaharlika ang sarap. Pangmaharlikang pagkain. Mga master chef lang sa bansa ang nakakapagluto niyan Huwag mong sabihing isang sikat na master chef ang taong hinahanap mo. Hindi. Mas magaling pa siya kaysa roon. Kuya Jiangwo, ang tagal nating hindi nagkita, si Miao ito. Si Miao, ilang taon tayong hindi nagkita, hindi ko inakalang big boss ka na ngayon. Kuya Jiangwo, lahat ng narating ko ngayon ay dahil lahat sa tulong mo. Noong mga panahong malubha ang sakit ko at na-ospital. Kung hindi ka naglabas ng pera at nagpakahirap para sa akin, malamang matagal na akong patay ngayon. Hindi ko makakalimutan ang utang na loob na iyan. Matagal na yon. Huwag na nating pag-usapan pa yan. Kuya Jiangwo, may maliit na regalo po ako para sa inyo. Sana po ay tanggapin ninyo. Ito po ang share sa Crescent Bay Hotel. Kuya Jiangwo, simula ngayong araw, ikaw na ang mismong boss ng Crescent Bay Hotel. Karaniwan, nasa 20 hanggang 30 mil ang kita natin araw-araw. Bakit ngayon, nasa mahigit 10,000 lang? Paano ba naman, bigla na lang nang iwan sa trabaho ang tatay mo? Kaya tuloy wala tayong naibenta ngayong gabi. Ang matandang ding na iyan, palala ng palala ang kawalan ng disiplina. Naku, Boss Ma. Anong hangin ang nagdala sa inyo rito? Naku, Boss Ma. Anong hangin po ang nagdala sa inyo rito? Nandito ako para mag-book ng isang salu-salo sa inyo. Boss Ma, ilang mesa po ba ang kukunin ninyo? At anong klaseng handaan po? Ngayong weekend kasi may mga entertain akong EA. Kailangan kong mag-book ng 15 mesa para sa isang salu-salo rito sa inyo. Para sa budget, gawin nating 28,000 bawat mesa. 28,000 bawat mesa. Mabuti kung ganoon. Pero prangkahan na tayo Puro mga big time na bisita ang imbitahin ko. Kapag nagkaproblema sa mga ihahanda ninyong pagkain at hindi nasiyahan ang mga bisita ko, kailangan ninyong magbayad ng danyos ng 10 beses ng orihinal na presyo. Huwag po kayong mag-alala, Boss Ma. Kilala ang restaurant natin sa pagkakaroon ng magandang reputasyon. Hindi pa po kami sumablay kailanman. Sige, kung ganoon, pipirmahan na natin ang kontrata ngayong araw. Siya nga pala. Kailangang si Chef Wang mismo ang magluto para sa salu-salong ito. Wala akong tiwala sa ibang kusinero. Walang problema po, sige. Tatawagan na lang uli kita kapag may kailangan pa ako. Mahal, hindi ba masyadong mataas yung 10 beses na danyos? Ano kung may mangyaring aberya? Wala kang alam. Isang malaking bossing yang si Boss Ma. Hindi naman pera ang habol niyan, kundi ang kasiguraduhan natin. Basta't paghandaan lang natin ng maayos ang salu-salo. Wala tayong magiging problema. Sa bagay, may punto ka. 28,000 ba naman bawat mesa? Kung ibabawas ang puhunan, kikita tayo ng 200,000 sa transaksyong ito. Kapag natapos na ang pagiging abala natin dito, bibili tayo ng isang malaking mansyon at patitirahin natin doon ang
tatay mo. Mabuti naman at may konsensya ka pa. Pero hindi pwedeng tumira doon ang tatay mo ha. Hindi ko masikmura ang amoy mantika sa katawan niya. Pangmahirap lang talaga ang buhay ng tatay ko, kaya hindi siya nababagay tumira sa mansyon. Ayos na yung manatili siya rito para bantayan ang restaurant natin. Yan ang gusto kong marinig. Siya nga pala, hindi pa nalilinis ang kusina. Tawagan mo na ang tatay mo, bilis. Pabalikin mo na siya rito para hugasan ang mga pinggan. Tawagan ko na. Hello, pa. Nasaan ka ba? Bakit hindi ka pa bumabalik? Hindi mo ba alam na napakarami pang kailangang gawin dito sa restaurant? Wala akong pakialam kung may trabaho pa dyan. Ano, wala ba kayong mga kamay at paa? Pa, ano ba namang klaseng pananalita yan? Dati naman, ikaw lahat ang gumagawa ng trabaho rito, di ba? Dati yon, iba na ngayon. Kayong dalawa, mga wala kayong utang na loob. Ayoko na kayong pagsilbihan. Pa, galit ka pa rin ba sa nangyari kaninang umaga? Lalaki kang tao, kailangan ba talagang palakihin yon? Hindi nga kita pinagalitan noong palihim kang kumain ng sobra, ano pa bang gusto mo, sa tabas ng dila mo? Parang ako pa yata ang dapat magpasalamat sa'yo, tatay kita, Ako lang ang makakapagtiyaga sa ugali mo. Tingnan mo, nakakuha pa ako ng malaking kliyente para sa'yo. 15 lamesa para sa isang ingranding handaan. Kaya bumalik ka na rito at maghanda. At huwag mong kalimutang hugasan ang mga plato sa kusina. Hindi namin kaya ni Wendy ang ganyang mabibigat na trabaho. Leche, hugasan nyo ang mga mukha nyo. Ulitin ko. Ayoko nang magtrabaho para sa inyo. Kailan ba darating ang tatay mo? Hindi pa nalilinisan itong tindahan, oh. Sabi ni Papa, ayaw na raw niya. Anong ayaw na? Kung aayaw ang tatay mo, sino nang magtatrabaho para sa tin? Paano na yung handaan na pinabook ni Boss Ma? Yung matandang yon, kung kailan kailangan, saka nang iwan sa ere. Sinasadya talaga niya kung inisin, Dinala ko na nga siya rito sa syudad para guminhawa. Siya patong walang utang na loob. Sabi ko naman kasi sa'yo dati pa, huwag mo na siyang bibigyan ng pera. Tingnan mo, lumalaki na tuloy ang ulo niya ngayon. Hindi ko naman siya binibigyan ng pera, Mabuti kung ganon. Walang ni isang kusing yung matandang yon. Wala pang 2 araw, babalik din yan dito ng nakayuko para humingi ng tawad. Kasalanan ko rin, masyado ko siyang kinonsinti. Kapag bumalik siya, bibigyan ko talaga siya ng matinding leksyon. Para hindi na siya umulit pa. Hello, Sino 2. Boss, bakit wala pa si Master Wang sa tindahan? Kanina pa naiinip ang mga bisita. Ano? Wala si tatay sa tindahan. Nga ako pa nga ang nagbukas ng pinto. Walang kahit isang tao sa kusina. Di ba pwedeng tawagan mo si tatay? Ilang beses ko na siyang tinawagan pero walang sumasagot, inutil. Ang ingay nyo, anong nangyayari? Hindi ko alam kung saan nagpunta si tatay. Abat hindi man lang niya binantayan ang tindahan natin ngayon. Aba, ang matandang yon may gana pang umabsent. Masyado na yata siyang namimihasa ha. Bilis, tawagan mo at tanungin. Ang numerong inyong tinawagan ay hindi sumasagot sa ngayon. Hindi makontak Sinasadya yata ng matandang iyon na sirain ang negosyo natin Wenli, medyo kakaiba ang kilos ni tatay ngayon. Baka naman natakot na talaga yon. Baka naman tuluyan na siyang naglayas. Subukan lang niya, wala na siyang ni isang kusing ngayon. Saan naman siya pupunta kung iiwan niya tayo? Mamumulot siya ng basura sa kalsada para may makain. Sa bagay, may punto ka. Sa tingin ko, sinasadya lang niyang magtago Gusto pa yata akong takutin. Baka maya-maya lang, kusa ring babalik yon ng nakayuko. Ang matandang yon, masyado nang nagmamalaki Pagbalik niya, makikita niya kung paano ko siya tuturuan ng leksyon. Hayaan na muna natin siya. Kaarawan ni tatay ngayon. Nabook mo na ba yung hotel? Matagal na. Sa Crescent Bay, nagpabook pa nga ako ng tutugtog ng violin Marunong ka rin palang pumili Ang gara naman ng hotel na to, Tay. Ang Crescent Bay ang pinakamagandang hotel dito sa atin. Para celebrate ang birthday nyo. 2 linggo bago pa man, pina-reserve na agad ni Taizu itong lugar. Kayo talaga, masyado kayong nagwaldas ng pera. Pwede namang doon na lang sana tayo sa sarili nating kainan nag-celebrate. Bakit kailangan pang magtapo ng pera sa ganito? Ay, hindi pwede yon. Tanging mga 5-star hotel lang na ganito. Ang nababagay sa katayuan nyo. Nga pala, bakit hindi yata pumunta ang balay ko?
Hindi ka pa rin ba nakaka-move on sa nangyari kahapon? Naku, wag mo na nga ipaalala. Napakaisip bata talaga ng tatay ko. Dahil lang sa isang platong patatas, nagwala na ng ganyan. Nag-absent pa siya sa trabaho ngayon. Nawalan tuloy tayo ng 10,000 hanggang 20,000 nang wala sa oras. Nakakagigil pag naiisip ko. Ibang klase rin talaga yung balay ko. Ang lakas-lakas ng benta ng restaurant. Tapos siya, nagbubulakbol lang sa labas. Sobrang wala sa ayos. Sinabi mo pa, kung kasing unawain nyo lang sana ang tatay ko, hindi sana ako namumroblema sa'yo ng ganito. Masyado mo kasing kinukonsinti ang tatay mo. Minsan, kailangan mo ring maging mahigpit at maglagay ng limitasyon. Nakapagdesisyon na ako. Pag uwi niya, gugutumin ko muna siya ng ilang araw. Tingnan natin kung magmatigas pa siya pagkatapos. Tama yan. Boss Shu. Manager Song, pinatawag kita para mag-anunsyo ng isang mahalagang balita. Mula ngayon, si Kuya Jianggu na ang bagong may-ari ng Yueyawan. Tawagin mo siyang Boss Wang. Magandang araw po, Boss Wang. Ako po si Manager Song. Sana po ay magkatulungan tayo. Napakabait niyo naman, Boss Wang. Kung may kailangan po kayo, sabihin niyo lang agad sa akin. Manager Song, may kailangan lang akong asikasuhin. Ikaw na muna ang mag-ikot kay Boss Wang dito. Huwag na. Mag-ikot na lang ako mag-isa. Sige na, asikasuhin nyo na ang mga trabaho nyo. Tay, anong ginagawa mo dito? Bakit, bawal ba ako dito? Wala ka sa restaurant para magtrabaho, tapos nandito ka para ano? Lugar ba ito para sa mga katulad mo? Kaya nga, tingnan mo nga iyang suot mo. Hindi ka man lang ba nahihiya? Wala na kayong pakialam kung ano man ang suot ko. Ah, alam ko na. Sinadya mo talagang maghintay dito para makalibre ng kain at inom sa amin, ano. Tay, napakawala mo namang konsiderasyon. Ang mahal-mahal ng mga pagkain dito sa hotel. Nagsasayang ka lang ng pera. Pag ako ang kumain, sayang. E ano naman ang tingin mo sa biyenan mo? Tay, heto ka na naman eh. Galing sa edukadong pamilya ang biyenan ko, samantalang ikaw, hamak na kusinero lang. Magkapantay ba kayo? Kung hindi dahil sa hamak na kusinerong ito na nagpapakahirap kumita para sa inyo, makakapagsuot ba kayo ng mga gintot pilak at makakapasok sa mga mamahaling hotel? Ano bang pinagsasasabi mo? Malakas ang kita ng resto dahil magaling kami ni Tiesu. Anong kinalaman mo dun? Huwag mo ngang buhatin ang sarili mong bangko. Ah, ganoon, kung wala pala akong kinalaman. Kapag nagkaproblema kayo sa resto, wag nyo akong lalapitan, mga letse. Tay, pwede ba, tumigil ka na sa paggawa ng eksena? Pinatawad na nga kita eh. Ano pa bang gusto mong gawin ko? Balae, ayoko sanang manghimasok. Pero sa dami ng ginagawa sa resto, nandito ka't nagbubulakbol. Masyado ka namang makasarili niyan. Tama, alam mo ba na dahil sa pag-absent mo, kung magkano ang nalugi sa resto ngayon, hindi na nga kita pinapanagot dun eh. Tapos ikaw pa ang may ganang magalit sa akin. Pakiko kung magkano ang nalugi nyo. Ayoko na, hindi na ako magtatrabaho sa inyo. E saan ka naman pupunta kung aalis ka? Matanda ka na tapos wala ka pang pera. Ano, mamamalimos ka na lang sa tabi-tabi. Mamalimos man ako sa kalsada. Hindi na ako magpapakaalipin sa inyo. Ang tigas talaga ng ulo mo. Masyadong ma-pride, ikaw rin naman ang magdurusa. Hayaan mo na nga, kaarawan ng biyanan ko ngayon. Wala akong panahong makipagtalo sa'yo. Mamaya, pagkatapos naming kumain, ipababalot na lang kita para may maiuwi ka. Ayos na ba yon sa'yo? Ah, kayo magpapakasarap habang ako pagtityagaan ang mga tira-tira nyo. Tingin nyo ba talaga sa akin, pulubi? Anong masama sa tira-tira? Di ba sanay ka na namang kumain nun? Balae, wag masyadong mataas ang ere. Kahit tira-tira yan, pasalamat ka at may malasakit pa rin ang mga bata. Mabuti pa talaga ang biyanan ko, nakakaunawa. Tay, hindi ka man lang ba matuto, wala ka talagang delikadesa. Tama na yan, wag na kayong mag-aksaya ng laway dyan. Tumawag kayo ng guard, ipakalagkad nyo siya palabas. Amoy usok at mantika. Nakakasuka ang amoy, guard. Mga sir, madam, ano po ang maitutulong ko? Gusto yatang kumain ng libre ng taong to. Palayasin nyo na yan, bilis. Aba, ang lakas naman ng loob mo, tanda. Ang tapang mong tumakbo sa bayad dito sa Crescent Bay. Saan mo ba kinukuha ang kapal ng mukha mo? Aling mata mo ang nakakita na tatakbo ako sa bayad? Hoy, 5-star hotel 2. Sa tingin mo ba may pambayad ang mga katulad mo? Kung ayaw mong masaktan, lumayas ka na. Kundi hindi ako magdadalawang isip na saktan ka, naintindihan mo. Kahit ang guard nandidiri sa iyo, ano pang ginagawa mo rito? Pa, lumugar ka naman. Tingnan mo nga tong lugar, tapos tingnan mo iyang suot mo. Kung hindi ka nahihiya, pues ako hiyang-hiya sa'yo. Hampas lupa. Habang may natitira ka pang dangal, umalis ka na lang. Dahil kapag kinaladkad ka nila palabas, mas nakakahiya yon. Pinapaalis niyo ako. Pues, hindi ako alis ngayon. Gusto kong makita kung anong magagawa niyo sa akin. Abat, ang tigas talaga ng ulo mong matanda ka. Gusto mo pa talaga ng dahas? Ano, tigil.
Ang lakas ng loob nyo. Sino nang may sabing hawakan nyo siya? Eh kasi po, gustong tumakbo sa bayad ng matandang to. Kaya naman po ako. Mga bulag ba kayo? Siya si Boss Wang, ang bagong may-ari ng Crescent Bay, ano? Teka, sinabi mo bang siya ang may-ari ng Crescent Bay? Tama. Hahaha. Gusto mo ba akong mamatay sa kakatawa para manahin mo ang kayamanan ko? Tingnan mo nga ang hitsura niya, mukha ba siyang may-ari? Baka naman nagkakamali ka lang ng tao. Kusinero lang ang tatay ko, paano siya magiging boss? Kung siya ang may-ari ng Crescent Bay, edi sana, naging presidente na rin ako ng Amerika. Ganyan ba kayo kasigurado na hindi na ako asenso? Tigil-tigilan mo nga yung pagpapanggap mo. Akala mo ba hindi ko alam kung anong klaseng tao ka? Sige, kami na lang ang lokohin mo. Huwag mo na ring lokohin ang sarili mo. Balae, saan mo ba nakuha ang mga artistang to? Mukhang kapani-paniwala, artista. Ang lawak din talaga ng imahinasyon nyo, ano? Kakain pa kami mamaya. Wala kaming oras makipaglokohan sa'yo. Bumalik ka na agad sa trabaho. Bukas ng umaga, kapag hindi kita nakita sa tindahan, humanda ka talaga sa akin. Mahal, tara na. Sandali, sinabi ko bang pwede ka nang umalis? Ang lakas ng loob mong harangin ako. Hindi mo ba alam na ako rito sa Yayawan? Kahit sino ka pa, wala akong pakialam. Hindi ka tanggap dito sa Yuyawan Hotel. Mga gwardya, palayasin niyo nga sila rito. Hoy, anong ginagawa niyo? Bitiwan niyo nga ako, ako rito. Mahal, ayos ka lang ba? Hala, ang gamot ko. Simula ngayong araw, bawal na kayong tumuntong kahit isang hakbang dito sa Yuyawan. Kung sabihin mong bawal pumasok, bawal na agad. Sino ka ba sa akala mo? Subukan mo kung hindi ka naniniwala. Ikaw Mahal, napakayabang naman ng babaeng yan. Gumawa ka ng paraan para turuan siya ng leksyon. Huwag kang mag-alala. Iyata ako rito sa Yayawan. At kilala ko rin ang manager ng hotel na si Manager Song. Sa isang salita ko lang, siguradong pagsisisihan ng babaeng yan ang ginawa niya. Oh, heto, tumatawag na sa akin si Manager Song. Hello, Manager Song. Mr. Wang, ikaw pa ang nanguna sa panggugulo. Matinding paglabag yan sa mga patakaran ng hotel. Kakanselahin ko na ang iyong mga pribilehiyo bilang EOA at ilalagay na kita sa blacklist ng permanente. Ano, Manager Song, baka naman may misunderstanding tayo rito. Pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Mahal, di ba EOA ka? Bakit ka naman nila na blacklist? Hindi ko rin alam. Kasalanan to lahat ng tatay mo. Kung hindi lang sana siya ng gulo, hindi sana tayo pinagdudahan ni Manager Song. Nakakagigil talaga yang si Mang Deng. Pagbalik na pagbalik niya sa pwesto bukas. Pagagalitan ko siya at papahugasin ng sangkatutak na plato. Boss, salamat naman at nandito na kayo. Ano ba nang nangyayari at tarantang-taranta ka? Tanghaling tapat na. Anong oras po ba papasok si Mang Wang? Ang dami na kasing nakaupong customer ngayon. Hinihintay na lang nilang makapagluto si Mang Wang. Ano? Umabsent na naman ang tatay ko. Pinatawad ko na nga siya kahapon, tapos ngayon nagbubulakbol na naman. Sinasadya talaga ng matandang iyon na bisitin tayo Boss, gumawa na po kayo ng paraan. Baka magsialisan na ang mga customer maya-maya. Tatawagan ko siya ngayon din. Hello, Tay. Ano ba nang ginagawa mo at hindi ka pa pumapasok? Punong-puno na ang mga customer sa pwesto ngayon. May mga customer ka mo. Wala na akong pakialam dyan. Ano ng klaseng pananalita yan? Naghihintay na ang mga customer na ipagluto mo sila. Wang Tiezyu, bini ka ba o may problema lang talaga yang utak mo? Nilinaw ko na sayo. Ayoko na, kayo na ang bahala sa karin. Deryang yan. Tay. Bakit ba nagpapadala ka pa rin sa galit mo? Binabalaan kita, bumalik ka na dito para magtrabaho. Bibigyan kita ng 10 minuto. Kapag hindi ka pa nakarating dito pagkalipas ng 10 minuto, pagsisisihan mo to. Edi maghintay ka hanggang gusto mo. Hello. Ano daw? Anong oras daw pupunta yung matanda? Maghintay daw ako. Maghintay hanggang kailan daw? Aba, malay ko ba?
Paano kung hindi na talaga bumalik yung matanda? Subukan lang niya, sa akin naasa yon hanggang sa pagtanda niya. Kapag hindi yon bumalik, ano na lang ang kakainin at iinumin niya? Sa bagay, ikaw lang naman ang kaisa-isa niyang anak. Takot niya lang. Nakalabanin ka ng tuluyan. 10 minuto lang ang hihintayin ko. Subukan lang niyang malate. Huwag siyang magsisi sa gagawin ko. Kuya Jiangwo, napakabait naman ni Tiezhu noong bata pa siya. Paanong naging ganyan siya ngayon? Simula nang mag-asawa ang lokong yan, wala na siyang respeto sa akin bilang tatay niya. 3 taon akong nagpakamatay sa kakatrabaho sa tindahan. Pero sa huli, kahit pagkain ko lang ng patatas, minumura pa niya ako. Ang sakit lang sa dibdib tuwing naiisip ko. Huwag mo na masyadong dibdibin, Kuya Jiangwo. Bata ka pa naman ngayon. Gumawa ka na lang ulit ng bagong anak. Boss Xu, Boss Wang. Anong problema? Kakatawag lang ni Boss Liu ng Donghai International. Sabi niya, may i-entertain daw siyang mga EA dito sa hotel natin bukas. At nag-request pa talaga ng General's Flaming Chicken. 2 beses ko nang pinagawa sa kusina pero palpak lahat. Isang sikat na pangmaharlikang putahe ang General's Flaming Chicken. Kaya imposibleng maluto yan ng mga ordinaryong chef lang. Malaking kliyente ng hotel natin si Boss Liu. Kapag sumablay tayo sa serbisyo ngayon, baka maapektuhan ang mga negosyo natin sa hinaharap. Huwag kayong mag-alala. Nandito naman si Boss Wang, di ba? Marunong magluto si Boss Wang ng General's Flaming Chicken. Namana pa niya sa mga ninuno niya ang pagluluto niyan, kaya sisiw na lang yan sa kanya. Aba, napakagandang balita niyan. Kalahating oras na ang lumipas, bakit wala pa rin siya? Ano, nandyan na ba ang tatay ko? Wala pa rin si Master Wang. Kanina pa nangungulit ang mga customer. Kapag hindi pa natin inihain ang pagkain, siguradong aalis na silang lahat. Ano bang kalokohan ang ginagawa ng matandang hukluban na yon? Tawagan mo nga ulit. Alamin mo kung saang lupalop na namatay ang matandang yon. Ang numerong inyong tinatawagan. Abat, ang lakas ng loob niyang huwag sagutin ang tawag ko. Lumalaki na yata ang ulo niya ah. Ang numerong inyong tinatawagan ay hindi maabot sa ngayon. Sa tingin ko, wala talagang balak pumunta rito ang matandang yon. Sinasadya ka lang niyang paglaruan, buwisit. Balak ko pa naman sanang bigyan siya ng pagkakataon. Hindi ko akalaing ganyan siya kawalang utang na loob. Kahit mamatay pa siya sa gutom sa kalsada, wala na akong pakialam sa kanya. Sige na, saka na natin siya turuan ng leksyon. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang negosyo. Malaki na ang nalugi sa atin kahapon. Hindi na natin pwedeng paalisin ang mga customer ngayon. Kung hindi darating ang matandang yon, walang magluluto sa kusina, anong gagawin natin? Mahirap man humanap ng palakang 3 ang paa. Pero ang kusinerong 2 ang paa, nagkalat lang dyan. Kukuha na lang tayo ng bago, ano ba? Sino naman ang kukunin natin? Huwag mong kalimutan, kusinero rin ang kapatid ko. Wala siyang trabaho ngayon kaya sakto, siya na ang papalit. Kaya ba talaga ng kapatid mo? Bakit naman hindi? May professional na training ang kapatid ko. Nagtrabaho pa nga siya sa isang malaking hotel dati. Hamak na mas magaling siya kaysa sa tatay mo. Tatawagan ko na siya ngayon din. Wenhao, nandito ka na pala. Ate, pwede naman akong maging kusinero rito. Kaya lang, tungkol sa sweldo ko. Hindi pwedeng mababa ha. Magkano ba ang gusto mo? 30,000 kada buwan. Ano, 30,000? 5,000 lang ang sahod ng ibang kusinero ah. May kukumpara ba sa akin ang ibang kusinero? Isa akong lisensyadong profesional. Nagtrabaho kaya ako dati sa isang 5-star hotel. Pero masyado naman yatang malaki yan. 3 taon nang nagtrabaho ang tatay ko nang walang ni isang kusing na natanggap. Tapos itong lalaking to, aba, pagbuka pa lang ng bibig, 30,000 na agad ang hinihingi. Di huwag kung ayaw nyo. Sige, 30,000 kung 30,000. Ibibigay natin yan, mahal. Sa 100 pa lang ni Boss Ma, kikita na tayo ng mahigit 100,000. Anong masama kung taasan ng konti ang sweldo niya? Saka, kung ang kapatid ko na ang magiging kusinero natin, siguradong mas lalakas pa ang negosyo natin. Wenhao. Aasahan na kita rito sa kainan natin. Huwag kang mag-alala, ate. Ako na ang bahala riyan. Chef Zhu, nandito na po ang mga ready-to-eat na ulam na in-order nyo. Malinis yan at ligtas kainin. Ayos. Dalhin nyo na agad yan sa kusina. Siguraduhin yung walang makakakita. Masusunod po. Kung kukwentahin ng maigi, sa pondo pa lang ng mga rekado araw-araw, kumikita na ako ng 1,000 hanggang 2,000. Sarap ng buhay.
Bakit parang iba ang lasa ng braised pork na to kaysa dati? Iba. Hindi na kasing sarap tulad noon. Hindi lang yung braised pork, pati yung ibang mga ulam. Nag-iba rin ng malaki ang lasa. Waiter, pumarito ka nga sandali. Mga sir, ano po ang maitutulong ko? Bakit parang may kakaibang lasa ang mga pagkain nyo ngayon? Kakaibang lasa, hindi po siguro. Pabalik-balik na kami rito, at laging masarap ang timpla nyo. Pero ngayon, napakakakaiba talaga. Tingnan mo nga ang lalamig pa ng ibang parte rito. Teka, nagpalit ba kayo ng kusinero rito sa kainan nyo? Hay, hindi po. Wala pong ganyan. Ganyan na po talaga ang timpla namin mula pa noon. Kalokohan. Tingin mo ba hindi ko kilala ang luto ni Chef Wang? Kahit nakapikit pa siyang magluto, hindi magiging ganito kasama ang lasa ng pagkain niya. Hay, hindi ko po alam. Taga-serve lang po ako rito. Kung patuloy niyong lolokohin ang mga customer niyo ng ganito, siguradong malulugi rin kayo balang araw. Mahal, kumusta ang negosyo natin ngayon? Ayos naman. Kahit nabawasan ang mga customer natin kaysa dati, kumikita pa rin naman tayo ng malaki. Kung ganon, talagang maaasahan pala ang kapatid mo. Siyempre naman, sinabi ko na sa'yo dati, profesional na kusinero ang kapatid ko. Siguradong walang magiging problema habang nandyan siya. Medyo mataas nga lang ang sahod niya, pero sulit na sulit naman. Kaya habang nandito ang kapatid ko, hindi na natin kakailanganin pa ang tatay mo. Gusto ko ngang makita kung paano mabubuhay ang matandang iyon kung hindi na natin siya palamunin. Ano kaya ang kahihinatnan nila? Kung gagawa ng General's Flaming Chicken, kailangang mabusisi talaga sa mga sangkap. Una, kailangang pumili ng isang San Juan chicken. Bukod doon, sasamahan pa ito ng 6 na klase ng kabute at 18 uri ng pampalasa. Siyempre, ang pinakamahalaga sa lahat ay ang alak, Beiju fruit wine, at Huadiao wine. Hindi pwedeng mawala kahit isa sa tatlong ito, at magkakaiba rin dapat ang tagal ng pagkaimbak ng bawat alak. Kung paano ito gagamitin, nakadepende na yan sa karanasan ng kusinero. Hindi ko talaga inakala na ganito pala kakomplikado ang proseso ng General's Flaming Chicken. Kung hindi yan komplikado, di sana hindi yan matatawag na pangmaharlikang pagkain. Master Wang. Boss Liu, may kailangan ba kayo? Master Wang, maayos naman palagi ang naging transaksyon ko sa restaurant nyo, at wala pang naging anumang problema. Pero kahapon, nung nag-deliver ako ng mga gulay gaya ng dati, nireklamo ng bagong kusinero na masyado raw mahal ang mga gulay ko, kaya isinauli niya lahat. Isinauli. Hindi lang niya isinauli ang mga gulay ko, kumontrata pa siya kay Hulaosan sa bandang kanluran ng palengke. Alam naman ng lahat na si Hulaosan ay puro pre-made, na pagkain lang ang tinitinda. Mura nga, pero hindi naman iyon sariwa. Nagnenegosyo ng restaurant tapos gagamit ng mga pre-made na pagkain para linlangin ang mga customer. Hindi ba't sinisira lang nila ang sarili nilang pangalan? Kapag nagpatuloy pa ito, siguradong malaking problema ang kakaharapin ng restaurant nyo. Boss Liu, para sabihin ko sa'yo. Tagal na akong hindi nagtatrabaho sa Zeus Restaurant. Gumamit man sila ng mga pre-made na pagkain o hindi, wala na akong pakialam doon. Ano, wala ka na doon? Paano pa magpapatuloy ang Zeus Restaurant kung wala ka na? Sinabi mo na rin na restaurant iyon ng mga zoo. Wala na yung kinalaman sa akin. Kaya pala napapansin kong palpak ang negosyo ng Zeus Restaurant nitong mga nakaraang araw. At kaliwat kanan ang natatanggap nilang reklamo mula sa mga customer. Yun pala, hindi na ikaw ang namamahala roon. Master Wang, ano nang balak mong gawin ngayon? Nandito na ako ngayon sa Crescent Bay Hotel. Kung hindi naman magiging abala sa'yo nakukuha ng mga gulay ang hotel mula ngayon. Nako, napakagandang balita niyan. Sa galing ng isang chef na tulad ninyo sa hotel. Tiyak na lalago ng husto ang negosyo niyo. Ay, pambihirang alak po ito, purong Jiangxiang Baijiu. Mahigit 3,000 po ang isang bote nito. Tikman niyo po. Aba, ayos ito tunay ng masarap na alak. Basta po nagustuhan nyo, nabalitaan ko. 2 araw na raw hindi pumapasok sa pwesto ang balay ko. Hindi ko nga po alam kung anong pumasok sa kokote ni Papa. Hindi makita kahit saan. Hindi pa sinasagot ang mga tawag ko. Nakakabanas talaga kapag naiisip ko. Kung wala ang balay ko na mamamahala. Paano na ang negosyo sa restaurant? Tay, huwag po kayong mag-alala. Kinuha po namin si Wenhao. Siya po ang nagbabantay sa pwesto ngayon. Si Wenhao. Kaya niya ba? Siyempre naman po, dati na pong nagtatrabaho sa isang malaking hotel si Wenhao. Kaya sisiw lang sa kanya ang ganitong kaliit na problema. Katulong lang naman sa kusina ng hotel ang batang yon Kailan pa siya naging kwalipikadong mamahala? Tay, wag na po kayong masyadong mag-isip. Kahit wala ang matandang iyon, kikita pa rin naman ang restaurant natin. Mabuti kung ganon. Pero teka lang. Sumusobra na rin talaga ang balay ko. Bigla-bigla na lang aalis. Wala man lang siyang kahit kaunting pananagutan. Sinabi niyo pa, ang tanda-tanda na niya, nag-inarte pa sa akin.
Kapag nakaranas ng hirap sa labas yon, paniguradong malalaman niya ang pagkakamali niya. Sa oras na mangyari yon, kahit lumuhod pa siya at magmakaawa sa akin, hindi ko siya mapapatawad. Hello, anong problema? Boss, masamang balita po. Nagsyalisan na po lahat ng mga customer natin sa pwesto. Ano kamo? Nagsyalisan. Wenhao, anong nangyayari dyan? Nabalitaan ko, naglayasan na raw lahat ng customer. Huwag kang maingay, pinupush ko na yung tour. Nakukuha mo pang maglaro, kinakausap kita Naghahanap lang ng gulo ang mga yon. Pinipilit nilang may mali raw sa luto ko. Sabihin mo, wala lang talaga silang taste sa masarap na pagkain. Baka naman. May mali talaga sa luto mo. Ano bang sinasabi mo? Professional na chef kaya ako. Anong sasablay ang luto ko? Kung tingin niyo pangit ang luto ko, edi ikaw ang magluto. Aba tama na, tama na. Huwag na kayong mag-away. Galing sa malaking hotel itong kapatid ko. Mga mamahaling putahe ang niluluto niya. Kaya iba talaga yan sa mga turo-turo sa kalsada. Baka hindi lang sanay ang mga customer. Kailangan lang nila ulit subukan. Bless you. Tama talaga ang sinabi ni ate. Mga ignorante na yon, hindi lang talaga sanay sa luto ko. Wala lang talaga silang taste. Nagnenegosyo tayo dito. Kaya huwag mo namang laging inaaway ang mga customer. Alam ko na. Babanyo lang ako. Hello, Boss Ma. Ano pong kailangan nila? Boss Wang, bukas na ang napag-usapan nating oras. Kumusta na ang paghahanda para sa handaan? Huwag po kayong mag-alala, Boss Ma. Handang-handa na po ang lahat. Boss Wang, huwag mong sabihin hindi kita binalaan Luto lang ni Master Wang ang gusto ko. Kung susubukan mong magpalit ng chef, ikaw ang mananagot sa mangyayari. Anong sabi ni Boss Ma? Sabi ni Boss Ma, luto lang daw ni tatay ang gusto niya. Bawal daw magpalit ng chef. Kung hindi, magbabayad tayo ng danyos ayon sa kontrata. Kuya Jiangwo, napabili ko na lahat ng mga kailangan mo. Tingnan mo kung may kulang pa. Sapat na to. Kailangang pantay ang paghihiwa sa mga kabute para mas kumapit ang lasa. Hindi dapat masyadong puno ang mga palaman. Magtira ng kaunting espasyo para makaikot ang init sa loob. Kulang pa sa taon ang alak na ito, kaya kulang sa bango. Ang bango naman, Kuya Jiangwo, anong alak yan? Plum wine na ako mismo ang gumawa. Napakahalaga ng tamang timpla ng alak na pansilab. Kapag naparami ang matapang na alak, masyadong malakas ang apoy. Madaling masusunog ang balat. Kapag naparami naman ang alak na prutas, hindi sasapat ang apoy, at hindi magiging malutong ang balat. Ayos na ito. May isa pang huling hakbang. Ihain na. Boss Wang, Boss Tsu, ano sa tingin nyo? Nasiyahan ba si Boss Liu? Sobra pa sa nasiyahan. Panay nga ang papuri niya Sabi ni Boss Liu, ilang dekada na raw siyang naglalakbay kung saan-saan. Pero ngayon lang siya nakatikim ng ganoon kasarap na pagkain. Sa sobrang tuwa ni Boss Liu, agad siyang pumirma ng 2 taong kontrata sa hotel natin doon mismo. Mula ngayon, lahat ng aktibidad ng kumpanya ni Boss Liu, pati na ang team building, mga salu-salo, taunang pagdiriwang, at iba pa, ay gaganapin na lahat sa Crescent Bay Hotel. Mabuti naman at nakuha natin ang deal. Kuya Jiangwo, napakahirap kumbinsihin ang Boss Liu na yan. Ilang beses ko na rin siyang kinausap dati. Pero hindi talaga siya bumibigay. Ba talaga ang galing mo? Nakuha mo siya gamit lang ang isang manok. Sisiw lang yung General's Flaming Chicken. Marami pa akong mga sikretong luto na hindi ko pa nilalabas. Sana naman ay swertehin akong matikman ang mga yan. Kahit kailan mo gusto, ipagluluto kita. Ayos, ang galing naman yan. Na pala, si Miao. May bakante ka bang oras mamaya? Pwede mo ba akong ihatid sandali sa Zeus Restaurant? Sa Zeus Restaurant. Kuya Jiangwo, anong gagawin mo pa sa lugar na iyon? Nagmamadali kasi ako noong nakaraang 2 araw. Kaya hindi ko man lang nadala ang mga gamit ko. Kailangan kong bumalik para magligpit. Dadalhin ko na lahat ng dapat kong dalhin dito. Sige, sasamahan na kita.
Boss, may magandang balita. Kakabalik lang ni Master Wang. Boss, may magandang balita. Kakabalik lang ni Master Wang. Bumalik na siya, nasaan siya? Nandoon po sa bodega, nag-aayos ng mga gamit niya. Ang matandang yon, sa wakas naisipan ding bumalik. Sabi ko na nga ba wala naman kasi siyang pera. Siguradong hindi siya tatagal sa labas kahit ilang araw. Sinasabi ko sa'yo, hindi dapat kinukonsinti ang matandang yan. Mamaya, pag nagkaharap na tayo, kailangan talaga siyang maturuan ng leksyon. Huwag kang mag-alala, ako nang bahalang magdisiplina sa kanya. Pa, ang kapal naman ng mukha mong bumalik dito. Alam mo bang dahil sa pag-absent mo nitong nakaraang 2 araw nang walang paalam, kung gaano kalaki ang nalugi ng restoran natin? Nga, kaya kailangan mong umamin sa kasalanan mo at humingi ng tawad ngayon din. At bayaran mo ang mga nalugi sa amin. Ako, amin sa kasalanan at hihingi ng tawad sa inyo. Babayaran ko pa ang mga nalugi nyo. Nasiraan na ba kayo ng ulo? Pag may ginawang mali, kailangang parusahan. Kung hindi, ulitin mo na naman yan. Paano kung ayaw kong magbayad? Kung hindi ka magbabayad, huwag mo nang isiping makakabalik ka pa sa trabaho. Kung ganoon ang gusto nyong palabasin, kailangan ko pang magbayad para lang maging utusan nyo, ganoon ba? Ikaw na nga itong bumalik para magmakaawa sa amin. Wala kang pagpipilian. Magmamakaawa sa inyo, ang kakapal naman ng mukha nyo. Nandito lang ako ngayon para kunin ang mga gamit ko. Mula ngayon, wala nang kinalaman sa akin ang walang kwentang lugar na to. Anong sinabi mo? Pa, hindi ka pa ba titigil sa pag-inarte mo? Binibigyan na nga kita ng pagkakataon. Bakit ba ang tigas ng ulo mo, kung hindi lang kita tatay? Sa tingin mo ba may pakialam ako kung mamatay ka man o mabuhay? Nga. Kung hindi dahil sa amin na bumubuhay sa'yo, sa tingin mo ba makakaranas ka ng maginhawang buhay? Huwag kayong masyadong makapal ang mukha. Kayo ang bumubuhay sa akin. 3 taon akong nagtrabaho sa restaurant. Wala man lang akong natanggap na ni isang kusing, hinayaan ko na nga lang. Tapos paminsan-minsan, ako pa ang nag-aabono sa pambili ng ulam. Saan kayo kumukuha ng kapal ng mukha para sabihin yan? Ano naman kung nag-abono ka ng kaunti? Pamilya tayo, bakit ba ang dami mong kwenta? Lene. Pamilya, itinuring nyo ba talaga akong pamilya? Sa paningin nyo, isa lang akong kalabaw na libreng pinagtatrabaho, ganon ba? Dami mo pang sinasabing walang kwenta. Pera lang naman ang dahilan, di ba? Sige, hindi ko na ipapabayad sa'yo ang danyos. Ayos na ba iyon sa'yo? Pero mula ngayon, ayusin mo na ang pagtatrabaho mo. Huwag ka nang tatamad-tamad at magbubulakbol. Nga pala. Magpapabangkete bukas si Boss Ma sa restaurant. 15 mesa lahat-lahat. Bilis, ihanda mo na ang mga kailangan. Kapag may pumalpak dito, humanda ka talaga sa akin. Wang Tiezhu, wala ka na ba talagang konsensya? Ang daming isinakripisyo ng tatay mo para sa'yo. Tapos hindi mo man lang siya marunong intindihin. Ano ka ba dito, ha? Wala kang karapatang magsalita dito. Ikaw, Naiintindihan ko na. Kaya pala biglang nagbago ang tatay ko. Ikaw palang malanding ahas ka ang nanunulsol sa likuran niya. Ano? Bakit? May sinabi ba akong mali? Isang malanding ahas lang naman ang babaeng yan. Manahimik ka. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Dapat lang sa'yo yan, hayop kang walang utang na loob. Kapag nagsalita ka pa ng kung ano-anong kabastusan, bubugbugin ulit kita. Wang Jiangwo, nababaliw ka na ba? Dahil lang sa babaeng to. Nagawa mo akong saktan. Huwag kang aasa na alagaan pa kita pagtanda mo, subukan mo. Kahit mamatay pa ako sa gutom sa kalsada, hindi ako asa sa'yo. Sige, ikaw ang may sabi niya na, siguraduhin mo lang na hindi ka magsisisi. Ikaw ang magsisisi. Kung wala ako sa kusina, tignan natin kung hanggang kailan tatagal tong restaurant nyo. Halika na, umalis na tayo. Umalis ka at wag ka nang babalik. Pag wala ako para buhayin ka, hintayin mo na lang mamatay ka sa gutom dyan sa kalsada. ang kapal talaga ng mukha ng matandang hukluban na yon. Mula ngayon, kahit lumuhod pa siya't magmakaawa sa akin, hindi ko na siya papayagang bumalik para magtrabaho dito. Pero, kung wala ang matanda para magluto, paano na yung handaan para kay Boss mabukas? Nandito naman ang kapatid ko, di ba? 15 lamesa lang naman yon eh. Kayang-kaya yan. Sa bagay. Pero si tatay mismo ang hiniling ni Boss Ma na magluto. Natatakot ako eh. Takot saan? Basta sundin lang ng kapatid ko yung nasa resipe. Siguradong walang magiging problema. Pareho lang naman ang kalalabasan ng lasa niyan. Walang makakapansin yan. Sa bagay, tama ka. An ally has been slain. Mga pre, buksan nyo mic nyo.
Wenhao, heto ang menu para sa handaan bukas. Tingnan mo nga kung may problema ba dyan. 15 lamesa. Tapos puro espesyal at malalaking ulam pa to. Medyo mahirap yata to ah. Di ba master chef ka sa isang hotel? Huwag mong sabihin hindi mo kaya yan. Kaya naman. Pero kailangan ng dagdag bayad. Dagdag bayad. Binibigyan na nga kita ng 30,000 buwan ng sahod, tapos humihingi ka pa ng dagdag. Bayaw, mali naman yata ang sinasabi mo eh. Iba ang usapan sa sahod. Pero itong 15 lamesa na lulutuin ko bukas, sobra-sobra na yan sa normal kong trabaho. Tama lang naman sigurong humingi ako ng dagdag, di ba? Magkano bang gusto mo? 10,000. Grabe naman yata yang hinihingi mong presyo. Kung ayaw mong dagdagan, diwag. Wala namang kaso sa akin. Yung handaan bukas. Bahala na kayong dumiskarte. Ikaw. Mahal, pamilya tayo, wag na nating sirain ang samahan natin. Sige, 10,000 kung 10,000. Basta't ayusin mo lang ang handaan bukas. Ibibigay namin. Buti pa si ate, madaling kausap. Kuya, wag kang mag-alala. Ako nang bahala, siguradong walang magiging problema sa handaan bukas. Anong klaseng chef ba itong kinuha ko? Dinaig pa ang isang hari eh. Kuya Jengo, nagtanong-tanong na ako. Yung bagong chef na kinuha ng restaurant ng mga zoo, ay baguhan lang pala sa isang hotel. Wala namang totoong galing. Yung handaan sa restaurant ng mga zoo bukas, siguradong magkakaproblema ng malaki. Desisyon nila yan. Wala na akong pakialam doon. Binaliwala kanila na isang master pa naman ng mga engranding handaan. Tapos gumastos sila ng malaki para lang kumuha ng isang apprentice. Nakakatawa talaga. Gusto ko ngang makita. Para sa 15 lamesa ng espesyal na handaan bukas. Kung anong gimmick ang gagawin nila. Master Zhu, nandito na po lahat ng mga sangkap na hiningi nyo. Boss Hugh, wala naman sigurong problema sa mga ready-to-cook na pagkain ito, ano? Kasi yung nakaraan, marami doon ang expired na. Kaya naman maraming nawalang customer sa restaurant. Master Zhu, nakadepende ang kalidad sa binabayad niyo. Sa liit ng perang binigay niyo, itong mga malapit ng ma-expire na ready-to-cook na pagkain lang ang kaya. Syempre, kung gusto niyo ng mga sariwa pwede rin naman. Kaya lang, mas mahal na lang ng konti. Hayaan mo na, okay na yan. Basta't walang mamamatay sa kakain, walang magiging problema. Huwag kayong mag-alala, magtatae lang naman sila dyan sa mga expired na yan. Hindi yan nakakamatay. Mabuti kung ganoon. Wenhao, handa na ba ang mga pagkain? Parating na maya-maya si Bosma. Kanina ko pa naihanda. Pwede nang ilabas ang mga pagkain kahit anong oras. Wenhao, ulitin ko ang paalala ko sa'yo. Ayusin mo nang mabuti ang handaan ni Bosma. Bawal tayong pumalpak dito. Kundi malaking gulo ito. Ako nang bahala, bayaw. Walang palpak kapag ako ang gumalaw. Ano tong mga ito? Wala yan. Mga binili ko lang na sangkap. Teka, patingin nga. Bayaw, mga espesyal na sangkap yan na nakuha ko. Kailangang nakaselyo yan. Hindi pwedeng basta-bastang dalawin. Espesyal na sangkap. Siyempre, 28,000 ang bayad sa bawat mesa ng piging na ito. Natural lang na gumamit tayo ng mga mamahaling sangkap. Sa bagay, may punto ka. Kaya bayaw, pakampante ka lang dyan. Habang nandito ako, asahan mong walang magiging problema sa handaan ngayon. CJ, ipinagkakatiwala ko na sa iyo ang kusina. Kumikita kayo ng higit 10,000 sa bawat mesa, kaya hindi naman siguro masama kung kukuha ako ng kaunting porsyento, di ba? Director Liu, huwag po ninyong husgahan ang liit ng lugar na ito. Talagang napakasarap ng mga pagkain dito. Sigurado po, oras na matikman nyo, babalik-balikan nyo ito. Bosma, masyadong mapili ang panlasa ko. Hindi ako basta-basta nasasarapan sa mga pangkaraniwang putahe. Huwag po kayong mag-alala, Director Liu. Ang 4 na sikat na putahe ng restaurant na ito ay maihahalin tulad sa pagkain ng mga hari. Tanging mga batikang chef lang sa mga pambansang piging ang nakagagawa nito. Siguradong masisiyahan kayo. Kung ganoon, abangan ko yan. Ang bango naman nito. Mukhang hindi pa naman expired itong mga ready-to-eat na putahe. Swerte na nila yan. Ano, handa na ba ang mga pagkain? Kanina pa naghihintay sina Bosma at ang mga bisita. Tignan mo, bayaw.
Sa ganito kaigsing oras, naihanda mo na ang lahat. Siyempre naman, profesional yata to. Ayos ka talaga, Wenhao. May ibubuga ka rin pala. Dadalhin ko na po ito para matikman ni Boss Ma. Boss Ma, narito na po ang hiningin niyong Gaizen Braised Pork. Director Liu, ito na nga po. Ang isa sa 4 na signature dish ng restaurant na ito, ang Gaizen Braised Pork. Tikman po ninyo. Sige, hindi na ako mahihiya. Kumusta, Director Liu? Masarap po, di ba? Boss Ma, may kakaiba sa lasa ng braised pork na to. Kakaiba. Sobrang nakakaumay ang taba. Ang kunat naman ng laman, pati ang timpla, medyo kulang. Wala itong pinagkaiba sa ordinaryong braised pork. Boss Ma, kung ito ang sinasabi mong pagkain pang maharlika, nakakadismaya naman yata masyado. Impossible. Patikim na. Anong nangyari sa Gaizen Braised Pork na to? Bakit iba ang lasa nito kaysa dati? Iba, imposible po. Sinunod naman po namin ng maigi ang recipe. Higit 10 beses ko na natikman ang Gaizen Braised Pork na yan. Tingin mo ba hindi ko malalaman kung nag-iba ang lasa nito? Umamin ka nga. Nagpalit ba kayo ng head chef? Ay kasi, si Chef Wang pa rin po ang nagluluto para sa amin. Paano po kami magpapalit ng chef? Paano mo ipapaliwanag to ngayon? Baka po masyado lang naging busy ang chef, kaya nagkaroon ng kaunting pagkakamali. Huwag po kayong mag-alala, babantayan ko mamaya ang kusina. Sinisiguro kong wala nang magiging problema. Boss Wang, sasabihin ko na to ng diretsahan. Kung ang mga susunod na putahe ay ganito pa rin kasama ang lasa. Huwag kang magugulat kung kalimutan kong magkakilala tayo. Opo, sasabihan ko na po si Chef Wang ngayon din, para pagbutihan niya ang pagluluto. Director Liu, pasensya na po talaga. Nakakahiya po tuloy sa inyo, Boss Ma. Mukhang hindi naman totoo ang sinasabi mong Master Chef ng National Banquet Hindi naman ito ganito dati. Ewan ko ba kung anong nangyari ngayon. Tignan na lang natin ang mga susunod. Kung ganito rin lang ang lasa ng mga susunod na putahe, mas mabuti pang huwag na lang kumain. Walang hiyang Wang Tiezu na yan. Kapag sinira mo ang negosyo ko, humanda ka talaga sa akin. Push the tower, sugod na, mga bano. Zhou Wenhao. Ano ba? Ginulat mo naman ako. Ang kapal ng mukha mong maglaro pa. Tatanungin kita, anong nangyari sa niluto mong braised pork kanina? Hindi raw nagustuhan ni Boss Ma. Hindi ba't ganoon naman talaga ang lasa ng braised pork? Anong naging problema doon? Sabi ni Boss Ma. Masyado raw nakakaumay ang taba, tapos sobrang kunat naman ng laman. Pati timpla, mali. Paano mo ba kasi niluto yon? Normal lang naman ang pagkaluto ko Kung hindi sila nasarapan, problema na nila yon. Anong pakialam ko? Sila pa ang sisisihin mo, bisita si Boss Ma. Tapos sasabihin mong kasalanan nila. Papatawa ka ba? Saang lupalop ka ba nakakita ng ganyang klaseng kusinero? Bakit? Porke ba bisita sila, Diyos na sila? Ang arte ng mga panlasa nila. Kayo lang kasi ang kumukonsinti sa kanila Wala akong panahong makipagtalo sa'yo. Ayusin mo ang pagluto sa mga susunod na putahe. Kapag pumalpak ka pa ulit, huwag mo akong sisisihin kung kaltasan ko ang sweldo mo. Kakaltasan mo ang sweldo ko. Subukan mong bawasan ang sweldo ko, magre-resign talaga ako. Ikaw na ang magluto para sa handaan ngayon. Ano bang pinag-aawayan nyo rito? Nagkakandara pa na ang mga tao sa labas, nag-aaway pa kayo rito. Gusto nyo pa atang dagdagan ang problema Kasi itong kapatid mo, hindi nagustuhan ni Boss Ma ang niluto niya. Pinagsabihan ko lang naman, tapos siya pa itong may ganang sumigaw sa akin. Wenhao, seryosohin mo naman ang pagluto sa mga susunod na putahe. Iyahin natin si Boss Ma. Kailangang maayos ang serbisyo natin sa kanya. Alam ko na ang gagawin ko, mga probinsyanong to. Maswerte na nga silang nakakatikim ng ganyang pagkain Ang aarte pa. Sayang lang sa oras. Boss Ma, kalahating oras na ang nakalipas. Bakit wala pa rin yung ibang pagkain? Huwag po kayong mainip, Director Liu. Papamadali ko na po. Waiter. Ano po iyon, Boss Ma? Ano bang ginagawa nyo? Ang bagal nyo namang mag-serve. Papakainin nyo pa ba kami o hindi na? Pasensya na po talaga, Boss Ma. Papamadali ko na po sa kusina. Ito na po, Boss Ma. Ito na po yung espesyal na huadiao fish na in-order nyo.
Boss Wang, siguraduhin mo lang na walang sablay ito ngayon ah. Huwag po kayong mag-alala, Boss Ma. Espesyal na niluto to ni Chef Wang. Siguradong walang sablay to. Director Liu, itong Huadiao fish na to ay isa sa 4 na bestseller ng resto nila. Sariwa at malambot yung isda, na parang natutunaw sa bibig, tapos malalanghap nyo pa yung bango ng alak na Huadiao. Pagkatikim nyo pa lang nito, siguradong babalik-balikan nyo to. Talaga ba? Sige na, matikman nga. Anong kalokohang Huadiao fish to? Sira na tong isda, ang baho. Mabaho, imposible po yan. Laging bago at sariwa ang mga sangkap na binibili namin. Paanong babaho yan? Nga, ilang taon na pong bukas itong resto namin. At kilala kaming masarap magluto. Hindi kami mandadaya sa kalidad ng pagkain. Yun eh, sinasabi mo bang sinisiraan ko lang kayo? Nako, hindi po yon ang ibig naming sabihin. Ang kapal din ng mukha mo, Wang. Palalampasin ko pa sana kung hindi lang masarap eh. Pero ang lakas ng loob mong magpakain ng sirang isda. Para manloko ng tao, mukhang gusto mo na yatang ipasara tong resto mo ah. Boss Ma, baka naman may misunderstanding lang tayo dito. Misunderstanding? Kami pa nagkakamali ngayon. Bulok na ang isda tapos sasabihin mo sa aking misunderstanding lang. Tikman mo nga nang malaman mo. Panis nga. Paano nangyari to? Boss Ma, mukhang hindi ko na masisikmura ang pagkain ito ngayon. Director Liu, pasensya na po talaga. Pagkukulang ko po ito, hindi ko akalaing ganito kapalpakan ang may-ari rito. Gusto niyo po bang lumipat na lang tayo ng ibang lugar? May trabaho pa ako mamayang hapon, kaya mauna na ako. Director Liu, ihahatid ko na po kayo, hindi na kailangan. Ubusin mo na lang yan mag-isa. Hayop kang Wang ka. Hirap na hirap akong imbitahin si Director Liu. Tapos ngayon sinira mo lang ang lahat. You, Boss Ma. Baka may misunderstanding lang po. Misunderstanding mo mukha mo. Nilinaw ko na sa'yo, di ba? May importante akong bisita, kaya dapat siguradong malinis at sariwa ang mga pagkain. Pero anong ginawa mo? Naghain ka pa talaga ng mga bulok na isda't hipon. Mukha ba akong pulubi sa paningin mo? Boss Ma, pakinggan niyo muna po ako. Tumahimik ka, may pinirmahan tayong kontrata. Kapag pumalpak ang pagkain, magbabayad ka ng 10 beses na danyos. Bibigyan kita ng 2 araw. Kung wala kang maibigay na pera, sa korte tayo magkikita. 10 beses na danyos, 4 na milyon iyon. Saan tayo kukuha ng ganoon kalaking pera? Katapusan na natin. Sira na tayong lahat. Kuya Jiangwo, kakatanggap ko lang ng bagong balita. Nagkaproblema ang Zoo Restaurant. Anong nangyari? Nagpa-reserve si Bossman ng 15 mesa. Tapos ang Zoo Restaurant. Nagpakain ba naman ng mga panis na ulam sa mga bisita? Galit na galit si Bossma. Nagbanta pa siyang ededemanda ang Zoo Restaurant. Talagang tumatanda ka na ng paurong. Akalain mo bang manloloko pa siya sa ganyang kalaking handaan? Malapit kasi sila kay Hulaosa na tagapalengke. Malamang ay gumamit sila ng mga expired na ready-made na pagkain. Kaya naman pala nauwi sa ganitong gulo eh. Ang lakas ng loob na manloko gamit ang mga bulok na sangkap. Dapat lang silang pagbayarin ng mahal. Sa pagkakataong ito, baka umabot sa mahigit 4 na milyon ang kailangan nilang bayaran. Sa ipon ng pamilya nila, kung mag-aambagan, baka makabuo naman sila ng 4 na milyon. Kaya lang, simula ngayon, kailangan na nilang maghigpit ng sinturon araw-araw. Apu siyang tour. Uy, nandito ka pala, bayaw. Sakto, bayaran mo na yung 10,000 sweldo ko sa pagpapagod. Ang kapal din ng mukha mong humingi ng bayad sakin. Hindi mo ba nakita yung mga niluto mong pagkain? Wala ka man lang bang konsensya? Tapos na ako sa trabaho ko kaya syempre kukunin ko yung sweldo ko. Tungkol naman sa mga niluto ko, tingin ko wala namang naging problema ah. Walang problema. Walang naging problema. Putik na yan, lahat ng niluto mong isda, puro panis at mabaho. Tapos sasabihin mong walang problema. Mabaho? Paano naging mabaho yon? Wenhao, ano bang ginawa mong bata ka? Bakit ka gumamit ng mga bilasang sangkap? Ate, baka naman nagkakamali lang kayo. Laging sariwa yung mga binibili kong pagkain. Sariwa mong mukha mo. Hanggang ngayon ba naman nagpapalusot ka pa rin? Alam mo ba na dahil sa mga ginawa mo,
Hindi lang natin naiwala ang pinakamalaking kliyente natin na si Bosma. Kailangan pa nating magbayad ng 4 na milyon. 4 na milyon, Zhou Wenhao. Kailangan mo tong ipaliwanag sa akin ngayon din. Anong pakialam ko dyan? Huwag mong isisi sa akin ang lahat ng yan ah. Ikaw ang bumili ng mga sangkap. Ikaw ang nagluto sa handaan. Ikaw ang namamahala sa buong kusina. Tapos ngayong nagkaproblema, sasabihin mong wala kang pakialam. Wala naman akong ginawang masama ah. Huwag niyo kong pagbintangan ka. Nandyan na nga sa mismong harapan mo ang ebidensya. Tingnan ko lang kung makapalag ka pa. Nandyan na nga sa mismong harapan mo ang ebidensya. Tingnan ko lang kung makapalag ka pa. Wenhao. Ang kapal ng mukha mong gumamit ng pre-cook na pagkain ng hindi namin alam. At expired pa, ate. Gumamit nga ako ng pre-cook na pagkain, pero hindi ko naman alam na expired na pala yon. Paano mo nagawang gumamit ng ganyan? Sinira mo ang pangalan ng restaurant natin. Haha. Gusto ko lang naman sana kayong makatipid, di ba? 15 mesa ng handaan. Kung bibili tayo ng mga sariwang sangkap, ilang beses na mas mahal ang abutin. Pero iba kapag pre-cook na, maganda na ang quality, mura pa. Malinis at ligtas kainin. Iinitin mo lang, pwede na i-serve. Sobrang sulit, di ba? Kalokohan. Binigay ko sa iyo ng buo ang pambili ng mga sangkap. Wala akong binawas kahit piso. Para lang makakupit ka. Ginamit mo talaga ang mga pre-cook na pagkain para manloko ng tao. At ngayon, ang dami mo pang palusot. Kung hindi kita tuturuan ng leksyon ngayon, hindi mo malalaman kung paano ako magalit. Pwede bang idaan natin to sa maayos na usapan? Pamilya tayo rito. Huwag na kayong mag-away. Hanggang ngayon ba naman, kinukonsinti mo pa rin siya? Kung hindi dahil sa kasakiman niya, aabot ba tayo sa ganitong sitwasyon? Inaamin ko. May pagkakamali nga itong kapatid ko. Pero ikaw, wala ka bang naging kasalanan? Kung napansin mo sana ng maaga, di sana walang naging problema. Isisisi mo pa talaga to sa akin. Siyempre kasalanan mo. 15 mesa ng handaan ang pinagawa mo sa akin ng mag-isa. Kung hindi ako gagamit ng mga pre-cook na pagkain, kakayanin ko ba yon ha? Tama na. Huwag na kayong mag-away. Wenhao, lumabas ka muna. May pag-uusapan lang kami ng bayaw mo. Lesiu. Hahayaan mo na lang siyang umalis ng ganyan. Kapatid ko pa rin siya. Anong gusto mong gawin ko? Hindi ko naman siya pwedeng ipakulong, di ba? Sa katapos na, nangyari na ang nangyari. Wala na rin kwenta kung magsisihan pa tayo ngayon. Ang pinakamahalaga ngayon, humanap tayo ng paraan para makalikom ng pera. Ang daling sabihin, 4 na milyon yon, hindi lang 400. Saan tayo kukuha ng ganoong kalaking pera ng mabilisan? Kinuwenta ko na. May 2 milyong ipon tayo. Ibenta natin ang bahay, tapos umutang pa tayo ng kaunti. Siguradong mabubuo na natin yon. Ibebenta ang bahay. Saan na tayo titira niyan? Umupa muna tayo ng bahay. Kapag lumakas na ulit ang negosyo natin sa restaurant, saka tayo bumili ulit ng bago. Basta't hindi tayo sumusuko. Hindi tayo maubusan ng paraan. Basta maisalba lang natin ang restaurant. May pagkakataon pa tayong makabawi. Sa bagay, may punto ka. Pero dahil sa ginawang gulo ng kapatid mo, may tatawid pa kaya natin itong restaurant. Siyempre naman. Noong bago pa lang tayong bukas, sobrang tuman ang negosyo natin. Pero kinalaunan, lumakas din at dinagsa ng tao. Dahil yon kay tatay. Mag-isa niyang ginagawa ang trabaho ng ilang tao at wala pa siyang hinihining sahod. Kaya imposibleng hindi kumita ang restaurant. Di pa balikin ulit natin ang tatay mo. Libreng trabahador na yon Sayang naman kung hindi natin pakikinabangan. Itinakwil na nga ako ni tatay Babalik pa kaya yon? Tatay mo pa rin siya. Sa'yo pa rin aasa iyon pagtanda niya. Suyuin mo lang ng kaunti para bumaba ang pride niya. Siguradong babalik yon. Sa bagay. Kapag nabangkarote ako, wala nang bubuhay sa kanya pagtanda. Kaya siguradong hindi niya ako matitiis niyan. Ano pang tinutunganga mo dyan? Tawagan mo na agad ang tatay mo. Wang Tiesu, wala ka na bang katapusan? Ay, may malaki po akong problema. Umuwi na po kayo rito para tulungan ako. Hindi kita matutulungan, at wala rin akong balak tulungan ang tatay mo. Kapag hindi ka pumunta, babagsak itong restaurant ko. Wala akong pakialam.
Anong walang pakialam? Ikaw kaya ang naglabas ng pera para itayo ang restoran na to. Masisikmura mo ba talaga na makita itong bumagsak? Lene, alam mo naman palang ako ang nagpundor yan. Pwes, tatanungin kita. Bakit akong pinakamalaking shareholder? Wala man lang karapatang kumain kahit ng isang platong patatas. Pa, ganitong sitwasyon na nga, ang liit-liit na bagay pinapalaki mo pa. Hindi ba pwedeng maging mas malawak ang pangunawa mo tulad ng biyanan ko? Hanggang ngayon, iniisip mo pa rin na ako ang may problema. Ay sige na, sige na. Isipin na lang natin na ako na ang may kasalanan, okay? Basta't bumalik ka lang at magtrabaho. Araw-araw kitang pakakainin ng patatas. Bukod pa dyan, bibigyan kita ng 500 piso na allowance buwan-buwan. Ayos na ba yon sa'yo? Wang Tiesu, talagang hindi ka na magbabago. Huwag mo na akong guguluhin kahit kailan. Hello, hello. Anong sabi ng matandang iyon? Ayaw niyang pumunta. Tawagan mo ulit. Tawagan mo ng tawagan hanggang sa pumunta siya. Kuya Jiangoo, hulaan mo kung sino ang tumawag sa akin ngayon lang. Sino? Si Makiang, si Boss Ma. Yung nandoon kanina sa Zeus, yung boss man na nagpa-banquet sa restaurant. Tama, naisahan si Boss Ma sa Zeus Restaurant. Tapos tinawagan niya agad ako. Tinatanong niya kung pwede ba raw tayong tumanggap ng 15 mesa para sa handaan bukas. Hindi ko talaga inaasahan na ang negosyo ng Zeus Restaurant ay kusang mapupunta pa sa atin. Siyempre, kung tatanggapin ba natin to o hindi, nasa sa iyo na ang desisyon. May menu ba? General's Flaming Chicken, authentic na braised pork, special na huadiao dish, silver threads on jade plate, pati na rin ang 4 na sikat na imperial dishes. Kasama pa ang 8 master level na putahe. Talagang kakaiba ito. Kaya pala sumablay ang Zoo Restaurant. Kuya Jiangoo, kung sa tingin mo ay abala lang ito, tatanggihan ko na lang. Hindi ito abala. Wala namang dahilan para itaboy ang mga customer na kusa ng lumalapit. Tutal, wala rin naman akong ginagawa dito eh. Mabuti pang iunat-unat ko na ang mga buto-buto ko, yen. Sige, utusan ko na silang ihanda ang mga sangkap. Boss Tsu, maganda nga talaga ang kusinan nyo rito. Napakalinis at maayos. Di hamak na mas maganda kaysa sa maliit na restoran na yon. Boss Ma, makakaasa po kayo. Ang aming hotel ay may mahigpit na pamantayan pagdating sa mga sangkap at kalinisan. Hinding-hindi po mangyayari dito na gagamit kami ng mga palyadong sangkap. Mabuti kung ganoon. Boss Ma, matagal-tagal din tayong hindi nagkita. Di ba nasa Zoo Restaurant ka? Paano kang napunta rito? Matagal na akong hindi nagtatrabaho sa Zoo Restaurant. Bakit po, wala ka na sa Zoo Restaurant? Ibig sabihin, hindi ikaw ang nagluto ng handa ko kahapon. Kaya pala, sabi ko na nga ba eh. Sa galing mong magluto, paano ka naman makakapagluto ng ganoong basurang pagkain? Panis pa nga yung isda eh. Kaya naman pala, nagpalit na ng head chef ang Zoo Restaurant. Boss Ma, may hindi po kayo nalalaman. Hindi lang po sila basta nagpalit ng head chef. Gumamit pa sila ng mga expired na pre-cooked meals. Pre-cooked meals na nga, tapos expired pa. Opo, tama kayo. Grabe, wala na silang konsensya para lang kumita ng pera. Pananagutin ko talaga sila rito. Boss Ma, kumalma po muna kayo. Ang Crescent Bay Hotel po namin, hindi papayag sa ganyang gawain. Kilala ang Crescent Bay Hotel sa magandang reputasyon nito, kaya natural lang na magtiwala ako sa inyo. Lalo na ngayong nandito na si Chef Wang. Mas lalo pa kayong naging malakas. Sa bagay, ang galing magluto ni Chef Wang ay kasing husay ng mga chef sa state banquet. Ay hindi, mas magaling pa nga siya sa kanila. Naku Boss Ma, masyado niyo naman akong pinupuri. Chef Wang, ikaw na ang bahala sa handaan bukas, ha? Walang problema. Hahaha. Boss Ma, sana naman walang palpak na mangyari ngayon, ano? Haha, huwag kayong mag-alala, Director Liu. Ako ang nagkulang kahapon, maling lugar ang napili ko, pero ngayon ako mismo ang tumutok. Ininspeksyon kong maigi ang lahat, mula sa mga sangkap hanggang sa kusina. Garantisadong walang magiging aberya. Tungkol sa kalinisan dito sa Yoyawan Hotel, medyo panatag naman ang loob ko. Pero pagdating sa lasa ng pagkain, nakakain na rin ako rito ng ilang beses. Pwede na rin. Pero Director Liu, iba na ang usapan ngayon. May bagong head chef na dito sa Yoyawan. Pang state banquet ang galing niya. Ako na ang magsasabing. Talagang panalo sa sarap. Boss Ma, ganyan din ang sinabi mo kahapon.
Director Liu, hindi ko rin talaga inasahan. Nabigla ang magpapalit ng head chef ang Zeus Restaurant, tapos nandaya pa sila gamit ang mga panis na pre-made na pagkain. Sige na. Kalimutan na natin yon. Pagbibigyan kita ulit. Maraming salamat sa pag-unawa, Director Liu. Boss Ma, heto na po ang in-order ninyo. Lanan. Ang bango naman nito, Director Liu, ito ang tunay na Gaizen braised pork. Tikman niyo po. Sakto ang taba at hindi nakakaumay. Malambot ang laman at hindi matigas. Parang natutunaw sa bibig at sobrang sarap ng aftertaste nito. Napakasarap talaga nitong Gaizen braised pork. Director Liu. Siguro naman hindi kayo nabigo sa Gaizen braised pork na ito, pangmahalika talaga ang lasa nito. Hindi nga lang basta usap-usapan ang sarap. Director Liu, tikman niyo rin itong General's Flaming Chicken. Malutong ang balat, malambot at malinamnam ang loob, nanunuot hanggang buto ang aroma ng alak, lasang-lasa ang bawat sangkap sa bawat kagat. Panalo talaga ang sarap nito. Ngayon lang ako nakatikim ng ganitong kasarap na manok. Basta po nasarapan kayo, masaya na ako. Director Liu. Tikman niyo po ito, siguradong the best ang mga putahen yan. Mukhang mapapasarap ang kain ko ngayon ah. Ano, hindi mo pa rin ba makontak ang tatay mo? Mula pa kahapon hanggang ngayon, dosenang beses na akong tumawag pero hindi niya sinasagot. Tingin ko blinok na niya ako. Sadyang nagtatago ang matandang iyon sa atin eh. Ano nang gagawin natin ngayon? Ubus na ang ipon natin. Naibenta na ang bahay, umutang pa tayo sa bangko. Kapag hindi bumalik si Papa para magtrabaho, tuluyan ng malulugi itong restaurant natin. Kung hindi siya matawagan, lalabas tayo at hahanapin siya. Kalagkarin man natin siya, kailangang maiuwi natin siya rito. Chef Wang, ibang klase po talaga ang galing nyo sa pagluluto. Nang matikman ni Director Liu ang luto nyo ngayon, hindi po siya magkamayaw sa kakapuri sa inyo. Ngayon ko lang po nakitang ganito kasaya si Director Liu. Mabuti naman kung ganoon at nagustuhan nyo. Hindi lang po basta nagustuhan. As in, sobrang nasarapan po talaga siya. Kaya nakapagdesisyon na ako. Mula ngayon, lahat ng team building at kainan ng kumpanya. Pati na rin ang aming mga year-end party at iba pang event. Dito na po lahat idadaos sa Yueya One Hotel nyo. Napakagalante nyo po talaga, Boss Ma. Maraming salamat po sa pagtangkilik sa negosyo namin. Ako nga dapat ang magpasalamat sa inyo eh. Hindi nyo lang alam kung gaano nyo ako natulungan. Sa susunod, padadalhan kita ng 2 bote ng mamahaling alak tapos magkwentuhan tayo. Sige po, laging bukas ang pinto namin para sa inyo. Chef Wang, Boss Tzu, mauna na po ako. Sa wakas, nahanap din kita. Anong ginagawa nyo rito? Papa, sumama na po kayo pauwi sa amin. Wala po kasing magluluto kung wala kayo. Ngayon sa resto. Wala na talagang benta. Anong pakialam ko kung wala kayong benta? Kayo kasi ang hindi sumunod sa patakaran. Paanong naging wala kang pakialam? Kung hindi mo sana kami iniwan sa ere. Aabot ba kami sa ganito? Kayo itong nanloko ng mga customer gamit ang mga instant na pagkain. Tapos ngayon, ang kapal ng mukha niyong sisihin ako. Siyempre ikaw ang sisisihin namin. Kung nanatili ka lang sana sa resto para magtrabaho. Di sana walang naging problema. Gira! Sabi nila, natututo ang tao sa pagkakamali. Pero mukhang hindi pa rin kayo natatauhan. Ay, ang lala na nga ng sitwasyon natin. Nakukuha mo pang mga asar dyan. Aaminin ko nagkamali kami. Pero may pananagutan ka rin dito. Basta't sumama ka lang pabalik sa amin. Kakalimutan na natin ang nakaraan. Ulitin ko, hindi ako babalik. Naibenta ko na ang bahay at kotse ko. At baon pa ako sa utang sa bangko. Kung hindi ka babalik para magtrabaho, paano na ako ngayon? Problema mo na yan. Dahil gumawa ka ng mali. Panindigan mo ang mga ginawa mo. Tay, anong mapapala mo kung mabangkarote ako? Di ba't sa akin ka rin aasa pagtanda mo? Tama siya. Kapag nabangkarot kami, madadamay ka rin sa kamalasan namin. Asa sa inyo pagtanda ko, baka mamatay pa ako sa gutom sa kalsada. Kagaya nga ng sinabi ko. Solusyonan niyo ang sarili niyong problema. Wala akong panahong makipagmatigasan sa inyo. Hindi ka pwedeng umalis. Kailangan mong sumama sa amin ngayon, bitawan mo ako. Tay, utusan ka lang naman dito sa hotel.
Halos hindi mo nga mairaos ang sarili mo. Wala kang mapapala rito. Bumalik ka na lang sa resto bilang head chef. Pangako, itatrato na kita ng maayos. Sinong may sabing utusan lang dito si Kuya Jiangwo? Siya na ngayon ang boss ng Yuyawan Hotel. At siya rin ang executive chef. Ayan na naman. Kung boss siya, baka presidente na ako. Naadik na yata kayo sa kakarte. Ano? Hamak na kusinero lang yan sa probinsya. Paano naman siya naging boss? Siming, wag mo na silang patulan. Umalis na tayo. Walang aalis, kapag hindi ka sumama pa uwi sa akin ngayon. Ireklamo kita. Ireklamo mo ako, sige lang. Matagal na kaming magkakilala ni Manager Song ng Yuyawan. Isang tawag ko lang sa kanya, kaya kanyang ipasisante at palayasin agad dito. Kapag nangyari yon, kahit tagalinis hindi ka na matatanggap. E di subukan mo. CJ. Ginusto mo to. Hello, Manager Song. Ako to, si Wang Tiezhu. May irereklamo sana akong empleyado dyan sa hotel nyo. Manager Song, tamang-tama ang dating mo. Gusto kong ireklamo ang empleyado nyo rito. Wala siyang utang na loob, wala siyang pakialam kahit may mamatay na. Tama, dapat agad sinisisante ang mga ganyang klase ng tao. Sino ba ang inirereklamo nyo? Ang lalaking yan. Boss Wang. Manager Song, may matinding problema sa pamilya namin. Pero wala man lang siyang pakialam. Nagtatago pa siya sa hotel na to para lang magbulakbol. Sisantihin mo na siya agad. Wang, kalokohan ang hinihiling mo kaya hindi ko iyan magagawa. Pinoprotektahan mo ba siya? Manager Song, kapag hindi mo sinisante ang taong yan, sa mismong boss mo ako magrereklamo. Nandito mismo ang boss namin. Gusto nyo pa rin bang magreklamo? Bahala kayo sa gusto nyong mangyari. Nasaan ang boss? Siya mismo ang boss namin dito sa Yuyawan. Ano? Siya ang boss ng Yuyawan. Manager Song, hindi ka naman siguro nagbibiro, di ba? Hamak na kusinero lang siya sa karinderya dati. Paano siyang magiging boss ng Yuyawan? Formal nang kinuha ni Boss Wang ang Crescent by nitong mga nakaraang araw. Kaya ngayon, ang lahat ng 300 empleyado ng hotel ay nasa ilalim na ng pamamahala ni Boss Wang. Ngayon, gusto niyo pa ba akong ireklamo? Pa. Ikaw. Ikaw talaga ang boss ng Crescent Bay. Totoong-totoo yan. Ayos, ang galing, ligtas na tayo ngayon pa. Bakit hindi mo agad sinabi ang ganito kahalagang bagay? Nagkamali tuloy kami ng akala ng napakatagal. Kung sinabi ko ba, maniniwala kayo. Pa, matanda ka na. Ang isang 5-star hotel na tulad ng Crescent Bay ay hindi mo nakakayanin pang hawakan. Kaya ilipat mo na agad ito sa pangalan ko. Ako na ang mamamahala nito para sa'yo. Pa, sobrang nakakapagod pamahalaan ang ganito kalaking hotel. Kaya ipaubaya mo na lang sa amin ito. At ano namang nagbibigay sa inyo ng karapatang isipin na ipagkakatiwala ko sa inyo ang hotel? Pa, para rin naman ito sa kabutihan mo. Tignan mo nga ang sarili mo. Ang tanda mo na pero nagpapakamatay ka pa rin sa trabaho araw-araw. Para saan pa? Kung may mangyaring masama sa'yo, kami namang mga anak mo ang labis na masasaktan. Pa. Kapag kami na ang nagpapalakad ng hotel, wala ka na lang gagawin kundi magpahinga at magpakasarap sa buhay. Kaya tigilan nyo na ang ilusyon. Iyan, hinding-hindi mapupunta sa inyo ang hotel, pa. Pamilya po tayo. Kung hindi sa akin, kanino mo pa ito ipagkakatiwala? Kahit kanino ko pa ibigay ito, hinding-hindi ko ibibigay sa'yo. Pa, anak mo ako. May karapatan akong manahin ang mga ari-arian mo. Pa, ang tanda mo na. Bakit ba nagpapakasakim ka pa sa yaman? Kapag nawala ka na sa mundong ito, sa amin din naman mapupunta ang lahat ng ari-ariang iyan, di ba? Buhay pa ako. Pero pinag-interesan nyo na agad ang yaman ko, pa. Sa akin din naman babagsak ang lahat ng ari-arian mo. Ibigay mo man ngayon o mamaya, hindi ba't parehas lang yon? Iyan tandaan nyo itong sasabihin ko ngayon. Kahit ipamigay ko pa sa kawanggawa ang lahat ng yaman ko, hinding-hindi ko ito iiwan sa inyong dalawang walang utang na loob. Mabuti pa'y kalimutan nyo na ang planong iyan. Bakit napakawalang puso mo? Kung walang puso ako, kayo ang nagtulak sa akin na maging ganito. Napakatigas talaga ng ulo ng matandang huklubang iyan. Siguro mainit lang talaga ang ulo ni tatay ngayon. Baka makalipas ang 2 araw, magbago rin ang isip niya. Kailangan nating mapasakamay ang Yawan Hotel na iyan. Ito na ang pinakamagandang pagkakataon natin para yumaman. Huwag kang mag-alala, ako lang ang nag-iisang anak ni tatay. Maaga man o huli, mapapasakin din ang lahat ng ari-arian niya. Wang Tiezhu, 1 buwan na ang nakalipas. Yung Crescent Bay Hotel, kailan mo ba talaga makukuha iyon?
Ayaw nga akong harapin ni tatay Anong magagawa ko? Bakit ba ang walang kwenta mo? Isang maliit na bagay lang, hindi mo pa magawa ng maayos. Ang kapal ng mukha mong sisihin ako. Kung hindi ba naman kasi ganyan kasama ang ugali mo. At panay ang tawag mo sa kanya ng matandang hukluban. Magagalit ba ng ganito si tatay? Akala mo naman ikaw hindi. Wala kang karapatang pagsabihan ako. Feeling mo ba napakabuti mong anak? Tama na nga yan. Anong silbi ng mga panunumbat na yan ngayon? Mag-isip na lang tayo kung paano ito ayusin, Yene. Sa tingin ko, desidido na ang tatay mo na itakwil ka. Wala kang makukuha, kahit ni isang kusing sa mana niya. Kalokohan, mahal na mahal ako ni tatay dati. Paanong titiisin niya ako ngayon? Mainit lang talaga ang ulo niya ngayon, kapag lumipas na ang galit niya. Kikilanin niya pa rin akong anak niya, maniwala ka man o hindi. Wala akong panahong makipagtalo sa'yo. Ilang araw na lang, maniningil na ang landlord ng upa, kaya gumawa ka na ng paraan para makahanap ng pera. Kundi mawawalan tayo ng matutuluyan. Ang daling sabihin. Saan naman ako kukuha ng pera ng ganyan kabilis? Aba malay ko, problema mo na yan. Basta kapag wala kang dalang pera sa loob ng 3 araw. Sa kalsada tayo pupulutin. Sige na, gagawa ako ng paraan. May gagawin pa ako mamaya. Aalis na ko. Saan ka pupunta? Saan pa nga ba? Siyempre, magpapaayos ng buhok. Tay, minsan lang kayo makabisita. Isang tagay po para sa inyo. Kezyo. Dati, puro mamahaling alak ang pinapainom mo sakin. Tapos ngayon, ito na lang ang ipapainom mo sakin, Tay. Medyo gipit po kasi ako ngayon. Kapag nakaluwag-luwag na po ako, araw-araw ko kayong bibilhan ng mamahaling alak. Sige na, diretsuhin mo na ko. Anong kailangan mo sakin? May laro pa ako ng baraha mamaya. Tay, alam nyo naman po na medyo minalas ako ngayon. Naibenta ko na yung bahay. Pati ang sasakyan, naibenta ko na rin. Ngayon, malapit na ring magsara ang restoran ko. Naisip ko po sanang mangutang ng kaunting pera sa inyo pampaikot lang. Uutang, saan naman ako kukuha ng ipapautang sa'yo, Tay? Hindi naman po kalakihan ang hinihingi ko. 100,000 lang po. Wala akong 100,000. Paano pong wala? Kamakailan lang po ay niregaluhan ko kayo ng relo. Pati na rin yung gintong budha at kwintas na jade noong bago magbagong taon. Kung susumahin po, abot din yon ng 500 hanggang 600,000. Ibinigay mo na sa akin yon, tapos may gana ka pang bawiin. Tiezu, bakit hindi ko napansin noon? Na napakamapanumbat mo pala, Tay. Hindi ko po binabawi yon. Gusto ko lang po sanang mangutang pandagdag pampaikot. Huwag po kayong mag-alala, babayaran ko rin kayo agad kapag nagkapera na ko. Hindi sa ayaw kitang pautangin. Wala lang talaga akong pera. Tay, di ba may pensyon pa po kayo? Idagdag pa po yung mga sustento ko sa inyo nitong mga nakaraang taon. Siguradong malaki-laki na rin ang naipon nyo, di ba? Tulungan nyo na po ako. Kahit kumuha lang po kayo ng kaunti mula doon, sapat na yon. Wang Tiezu, tao ka pa ba? Abat pinag-interesan mo pa talaga ang pensyon ko. Tay, wala na po kasi talaga akong ibang malapitan Tulungan nyo na po ako ngayon lang sinasabi ko sa'yo, hindi pwede. Kung ano man ang ibinigay mo sa akin na yon. Kung nagkandaleche-leche man ang buhay mo ngayon, kasalanan mo yan dahil wala kang diskarte. Huwag mong subukang perahan ako. Pa, Huwag nyo naman po akong pabayaan, manugang nyo po ako. Ano naman kung manugang kita, kasalanan mo yan, panagutan mo. May laro pa ako, wala akong oras, na makipagtalo sa'yo. Hindi ko inakala na ganito ang biyanang pinagsilbihan ko ng 3 taon. hoy, Wang Tiezu, bakit hindi ka pa nagbabayad ng upa? Hinanap na ako ng landlady kanina. Nagde-deliver pa ako ng pagkain. Saka na natin pag-usapan pag-uwi ko. Umuwi ka agad pagkatapos niyan, wala kang kwenta. Bilis. Tumawag kayo ng ambulansya, bilis. Kuya Jiangoo, kakarating lang ng balita. Na-aksidente si Tiezu. Na-aksidente, paano nangyari yon? Nabangga siya ng truck habang nagde-deliver ng pagkain. Tumakas yung driver ng truck matapos siyang mabangga. At hindi pa nila ito mahagilap hanggang ngayon. Kumusta ang lagay niya? Hindi pa malinaw ang sitwasyon niya ngayon. Bakit hindi mo kaya puntahan? At bakit ko naman siya pupuntahan? Itinakwil ko na siya. Sigurado ka bang hindi ka pupunta, Kuya Jiangoo? Hindi. Buhay man o patay ang walang utang na loob na yan, wala na akong pakialam. Sige, ako na lang ang pupunta. Balitaan na lang kita kung anong mangyayari. Kung mamatay siya, ibili mo na lang ng kabaong. Boss Tsu, naparito po kayo. Nasaan po ang tatay ko? Hindi siya pumunta. Sa bagay, ang dami kong nagawang kasalanan.
Paano niya nga naman ako mapapatawad? Bakit nag-iisa ka lang dito? Nasaan ang asawa mo? Sumama na po sa ibang lalaki ang asawa ko. Sa bagay, magkakasama nga kayo sa ginhawa. Pero kapag dumating ang trahedya, kanya-kanya na nang ligtas. Boss Tsu, pakisabi naman po sa tatay ko na humihingi ako ng tawad sa kanya. Marami po akong na-realize sa 2 araw kong pagkaka-ospital. Lalo na kapag naiisip ko yung mga pagkakamali ko noon. Bigla ko na lang na-realize kung gaano ako kawalang kwenta. Ang tatay ko ay nagpakamatay sa trabaho para sa akin nang walang anumang reklamo. Tapos ako, napakasama ng ugali ko sa kanya. Mas masahol pa ako sa hayop. Wala akong karapatang humingi ng tawad sa kanya. Ang humantong ako sa ganito ay kasalanan ko rin. Ginusto ko to. Ang gusto ko lang ngayon ay makahingi ng tawad sa kanya. Patawad po. Makakarating sa kanya ang lahat ng sinabi mo ng walang labis at walang kulang. Sana mula ngayon magbago ka na at ayusin mo na ang buhay mo. Ibinilin to ng tatay mo para sa'yo. Magpagaling ka muna. Kuya Jiangwo, kumusta? 怎么样？ Buhay pa ba ang lokong yon? Mabuti na lang at walang napuruhan sa kanya. Kailangan niya lang magpahinga at gagaling din siya. Lesiu, napakaswerte niya talaga. Kuya Jiangwo, may pinapasabi nga pala si Taizu. Sabi niya, patawarin mo raw siya. Lene, ano pang silbi ng paghingi niya ng tawad ngayon? Nakikita ko naman na totoong nagsisisi na si Taizu. Pagkatapos ng aksidenteng iyon, parang bigla siyang natauhan. Ibang-iba na ang tono ng pananalita niya kumpara dati. Kung talagang alam na niya ang pagkakamali niya, hindi pa huli ang lahat para magbago siya. Pero mula ngayon, kailangan na niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Tama, bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang buhay. May kanya-kanya tayong landas na tatahakin. E ikaw, Kuya Jiangwo, ano ng plano mo? Siyempre, palalagin ko ng maayos ang Yueyawan. Ibinigay mo sa akin ang napakalaking hotel na to, kaya hindi ko sasayangin ang tiwala mo. Hindi naman tungkol sa trabaho ang tinutukoy ko, kundi sa personal mong buhay. Anong ibig mong sabihin? Kuya Jiangwo, hindi mo ba naisipang mag-asawa ulit? 50 taon na ako. Mag-aasawa pa ba ako sa lagay na to, sa edad kong to? Sino pa bang magkakagusto sa akin? Ano naman kung 50 taon ka na? Nasa kasagsagan ka pa nga ng lakas mo eh. Kuya Jiangwo, kung okay lang sana sa'yo. Paano kaya kung ako na ang maging katuwang mo? 啊， Bakit? Ayaw mo ba? Hindi naman sa ayaw ko, kaya lang, masyado naman kasing biglaan. Ibig sabihin ba niyan pumapayag ka na? Basta ba tanggap mo ang isang matandang tulad ko, ayos na sa akin. Napakaganda, halika, magpakasal na tayo ngayon din. 啊， Ngayon na agad, talagang susunggaban na agad ang pagkakataon. Paano kung bigla ka na lang magbago ng isip? Sa pagkakataong ito, hinding-hindi na kita pakakawalan. CJ,